Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong si Jingoy Estrada, isa pa ito sa mga senador na makasara eh. Una, sinabihan na ni nagsabi na si Senate President Chis Escudero na sana iwasan nila itong mga senator judges na magbigay ng categorical na posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa silang nakikitang mga ebidensya. Nitong May 20, nagsabi niyan si Chis Escudero May 15. Itong si Jingoy May 20 ang sabi, simula pa lang di na ako sang-ayon sa impeachment trial. Dahil magdudulot lamang ito ng pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Dapat hindi ka dapat nagbibigay ng ganyang reaksyon. Yun na nga ang sinabi ni pakiusap ni Senate President Chis Escudero kasi magiging silang mga senator judges. Pag sinabi mong judge, magiging kang isa sa mga judges, dapat impartial ka. Impartial, yung huwag kang magpapakita ng bias mo. Dito alam na kagad ang bias mo. Ang bias mo o pagkiling mo ay nakay Sara. Bakit? Kasi sinabi mo ayaw mo ng impeachment eh. Ayaw mo ng impeachment dahil sabi ni Jingoy magkakawatak-watak daw ang bansa. Kahit ganun yung pakiramdam mo, dahil nga magiging huwis ka sa impeachment trial, wag ka na lang mag-comment. Yun sana ang pakiusap ni Chis Escudero bilang Senate President. Wala eh. Kung sa kanya daw, ang tingin niya, sa simula't-simula pa daw, hindi siya sang-ayon sa impeachment trial. Sabi ni Jingoy. Tama ba yun? Di kung hindi ka sang-ayon sa impeachment trial, di parang ngayon pa lang sinasabi mo, i-acquit mo si Sara. Kung matuloy ang impeachment trial, hindi tama yon. Kasi bilang huwes, bilang isa sa mga impeachment judges, senator judges, dapat tingnan mo muna yung ebidensya. Yung mga charges kay Sara, 7 yon na articles of impeachments or impeachment. Magpipresent ng ebidensya, testigo. Tingnan mo muna yung mga ebidensya, pakinggan mo muna yung mga testigo, o saka ka maghusga kung guilty or not guilty. Kung dapat i-acquit or i-convict, yun. Pero ngayon, dapat hindi ka muna nagko-comment. Ano ba tong mga senador na to? Yun ang problema sa atin eh. Itong mga senador na ito ng mga tulad nila Ruben Padilla, nila Bongo, nila Bato, nila Bongo, wala eh. Dapat hindi ganun kasi judges. Ang senador kasi, hindi lang naman lawmaking ang trabaho. Hindi lang legislative, hindi lang paggawa ng batas. Mayroong panahon na magiging silang huwes, judge. At kailan yon? Sa impeachment. Doon sila magiging judge. Kahit hindi sila mga abogado, dapat umaktuman lang sila na parang judge. At ano ang pinakakatangian ng judge? Impartial, walang pinapanigan. Wala itong mga tulad nito ni Jingoy Estrada. Sa bagay. Hindi naman importante kila Jingoy yung accountability o pananagutan. Diyan kasi sa impeachment, pinapanagot si Sara Duterte sa mga sinasabing mga nagawa niyang krimen sa bayan, paglustay ng pundo ng bayan. At dahil mayroon tayong konsepto ng accountability o pagpapanagot, dapat ang mga senador, hinahayaan na gumulong ang proseso ng pagpapanagot. Nasa kanila ngayon later, natingnan yung mga ebidensya testigo kung dapat ngang panagutin si Sara o hindi. Pero wag mo nang maghusga na hindi dapat, wala dapat impeachment. Bakit mo haadlangan ng impeachment? Yan ang nakalagay sa konstitusyon na proseso kapag mayroong mga matataas na opisyal ng bansa na nakagawa ng mga katiwalian, pang-aabuso, yang impeachment ang nakalagay sa konstitusyon na paraan para mapanagot sila. Yun ang public accountability. Sa bagay, si Jingoy Estrada, alam niya rin naman kasing nung nakasuhan nga siya tungkol sa plunder dun sa PDAP scam, sa kanya, na-acquit naman siya dun. Kaya sa kanya,
Alam niya na, wala rin naman yung mga pananagutan na yan. Mabuti na, wag nang ituloy ang impeachment na yan. Ang rason lang ni Jinggoy, divisive daw yan, mahahati ang bansa. Kahit pa divisive yan, umahati ang bansa, mas importante mapanagot ang mga tiwali sa bayan. Importante yun. Kahit pa sabihin na parang nahahati ang bansa dahil may kampi siyempre sa impeachment, may kontra, okay lang yun, normal yun. Ang importante, dapat mapanagot ang dapat managot. Yan ang konsepto ng impeachment. Yan kaya lang sa atin nga kasi, ang mga officials ng bansa, lalo na itong mga senador at kung itong mga senador na to, wala silang konsepto ng pagpapanagot Kasi sa kanila, wala naman, lahat naman tayo, involved sa katiwalian, bakit pa natin papanagutin ang dapat managot? O bakit pa ang Vice President papanagutin? Lahat naman tayo, sangkot sa katiwalian. O lahat naman tayo corrupt. O bakit niya pinili yan, sininggle out si Sara? Parang ganun mag-isip ang mga ito Kaya dapat, kung may katiwalian man, hayaan na lang yan. Magkakawatak-watak lang tayo, mahahati lang tayo. Hindi nila makita yung mas importanteng konsepto dyan, yung pananagutan, yung pagpapanagot, yung public accountability. Yun. Kaya lang yun na nga. Wala nga ganung konsepto itong mga senador na tulad ni Jinggoy yan ang problema ng ating bayan. Ang mga senador na tulad ni Jinggoy Estrada. Anyway, kahit naman anong gawin niya, napigilan niyang impeachment kung ayaw niya, hindi naman kasi tuloy na sa June 2 at 3. Sa June 2, magre-resume ng sesyon ang Senado. At doon, babasahin na sa June 2 alas 4 ng hapon yung mga charges laban kay Sara. Sa June 3, magkukonvene na ang Senado bilang impeachment court at mag-i-issue na ng mga summons. Yan yun. Kaya wala na, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sang-ayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.